So, anong buhay sa Japan? Maganda ba dito magtrabaho? Ano, ito na. So, mahirap. Ang answer is mahirap. No bullshit to. Walang bullshit. Ito yung totoo talaga. So, kapag hindi ka graduate dito, ano lang, dapat may pinag-aralan ka dito para makahanap ka ng trabaho. Kasi, i-check ka talaga. So, dapat nakakapagsalita ka, nakakapagbasa ka, ay ang pinaka-importante. So, paano naman kapag wala kang pinag-aralan, hindi kayo marunong magbasa, no read, no write, di ba? Dito ka magtatrabaho, hanggang part-time lang kayo. Ayun, part-time, hindi, mahirap kayo maging seshine. So, ano yung seshine dito? So, yung seshine dito, yung sabihin, doon ka sa company na magtatrabaho, seshine ka, hindi ka part-time job, iba yung sahod mo sa part-time job. Ayun. So, makakahanap kayo ng trabaho kapag wala kayong pinag-aralan. Marami. Pwede kayo magtrabaho kung ano. So, minimum wage yung magiging sahod nyo. Mahirap. So, magkano yan? 20 kalapad ang sahod nyo lang. Ayun yung nyo, yung expensive nyo pa sa pagtira dito, mahal. 15,000 kada isang buwan. 15,000 kada buwan na. 15 kalapad ang mawawala. Isang buwan nyo na. Tapos yung sahod nyo, matitira na lang 5. So, hindi kayo makakaipon, may stress kayo. Hindi kayo makakabili ng damit. Wala kayong mabibili, hindi kayo kakain, trabaho lang kayo. So, paano makasurvive? Maghanap kayo ng trabaho ng midnight job. Shit yun, di ba? So, maghanap kayo ng trabaho sa magtatrabaho ng umaga, tapos tatrabaho ng gabi. Ayun yung mga nakita ko na dito, marami ng tao ganun nagtatrabaho. Hindi lang mga Pilipino, marami ding foreigner nagtatrabaho. Kala lang ng ibang tao na pag nakatira sa ibang bansa maraming pera. Hindi totoo yan. Kasi magbabayad ka ng sarili mo para sa tumira lang dito. Ayun yung totoo talaga. Walang bullshit. So, yan. Mahirap ang OFW sa ibang bansa. Kapag wala kayong pamilya dito, lang kayo, mag-isa, hindi kayo makakaipon. Wala kayong maipon dito, magtatrabaho lang kayo, kakain, trabaho, kain. Ayun yung gagawin nyo araw-araw. Shit, man. So, ano naman kapag may pinag-aralan kayo? Pwede kayo makahanap ng trabaho, pwede kayo maging seshine. So, ang seshine dito, hindi kayo makukubi. Ayun yung ibig sabihin ng seshine. Kasi, may rules sa Japan na kapag seshine kayo, hindi kayo makukubi. Kahit anong gawin nyo. Basta magtrabaho lang kayo. Ayun yung magandang dito. Pag alam niyo yung matagal na talaga sa Japan, alam niyo na yung culture nila. Pwede kayo talagang ibig sabihin, hindi ka makukubi dito. Kasi, session ka eh. Ayun yung rule. Mababa yung sahod mo, pero hindi ka makukubi. Basta, yun lang. Ibig sabihin yung session, may may hooking ka yun. May insurance. Grabe. Ay, dapat nakakapasa ka, nakapagsalita. Pwede kayo magtrabaho kung saan. Kasi required yun. Kasi kung pag nakapagsalita ng English, kaya ng programmer, makakahanap kayo ng trabaho.